Awit kayo sa Panginoon, ang isang mahabong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, kung sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng malaking pamilya ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa Kanya, sa Kanyang maawaing pagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita ay gawa, ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ng sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin, nakamtan lamang ang gusto kahit paalipin. Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo rin sabihin, wala namang nangyayari sa akin matapos ako magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para sa lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ng kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano mang karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit. At mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapapahama ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat gagamitin yan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng pon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba
ang masamang tao, ipa ang kawanis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka naman sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa naman may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin ng apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapapaalat ulit? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy, magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, narinig natin ang bilin ng Panginoon sa propeta.
magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mo nang ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya. Pinapaalalahanan tayo ngayon ni Jesus Nazareno na maging maagap lagi, maging proactive. Minsan kasi, kumikilos lang tayo, gumagawa lamang tayo ng aksyon at solusyon kapag lumalala na ang isang bagay. Hindi natin naiisip ang gagawin natin, kaya kung minsan padalos-dalos tayo. At ganun din sa paggawa natin ng mga kasalanan. Pag-isipan munang maigi bagong gawin ng isang bagay. Think 2 steps ahead. Be proactive. Maging maagap. Dahil baka pagsisihan natin sa huli. Parang sugat na kapag hindi naman natin hinahayaang gamutin, tatapanan lang ng ibang solusyon, pero hindi naman hinaharap at ginagamot. Baka mas lumala lang ang sugat. Baka lang mas maging makapagsanhi pa tayo. Baka makasugat lang tayo sa ibang tao. Kaya ang paalaala sa atin ngayon, maging maagap lagi. Habang may panahon, habang may pagkakataon, magbalik loob ka agad. Harapin ang pagkakamali at huwag lang tapalan ng ibang solusyon. Huwag lang basta tapalan dahil baka malala na ang sugat. Kaya nga sa Ebanghelyo, mahigpit na bilin ni Jesus na putulin ang ugnayan sa mga bagay o sa mga taong nakapagdudulot at nakapag-uudyok lamang sa iyo na gumawa ng masama. Kaya nga sa talinghaga ni Jesus, sabi ni Jesus, mabuti pa ang pumunta ka sa langit nang putol ang kamay, putol ang paa. Mabuti pang isang mata na lang ang natitira sa iyo, kaysa naman ang makarating ka sa langit nang hindi mo naman hinaharap ang kasalanan, na hindi mo naman pinagsisisihan, at walang ginagawang solusyon para magbago. Hindi literal na ibig sabihin ni Jesus, okay, putulin mo ito, dahil itong kanang kamay lagi ang nakakasakit ng kapwa ko. Hindi naman literal na ganoon. Bagkus nang sabihin ni Jesus, putulin, dukutin, putulin mo ang ugnayan at relasyon sa mga paborito mong kasalanan. Kung minsan, iniisip natin lagi, ina-assume lagi natin, maiintindihan naman ako ng Diyos. Mapapatawad naman ako ng Diyos. Pero sabi sa unang pagbasa muli, sabi ni Sirach, huwag mong bastang isipin, huwag mong sabihin na walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. Tandaan natin na merong tinatawag na sin of assumption. Sin, kasalanan ng mga asyumero. Laging nandyan naman ang habag at pagmamahal ng Diyos. Pero kung tinitake for granted naman natin lagi, sige nga, mangungumpisal ako, pero babalik na naman sa gawa. Babalik naman kasi lagi namang available ang kumpisalan. Ibig sabihin, kung wala tayong ginagawang pagbabago, baka pagsisihan natin sa huli
Tinatapalan lang natin ng maling solusyon ang mga sugat na malalim at malala na. Kaya, bili ni Jesus Nazareno, maging maagap. Be proactive. Think 2 steps ahead. Be discerning. Isiping maigi bago gawin ang isang desisyon. Dahil baka pagsisihan natin sa huli kapag nagkamali tayo. Kaya sa misang ito, magandang tanungin ang sarili. Pinag-iisipan ko ba lagi ang bawat salitang namumutawi sa aking bibig? Pinag-iisipan ko bang palagi ang bawat desisyon, ang bawat pagpapasya na aking ginagawa? Pinag-iisipan ko bang maigi, nagiging maagap ba ako na sa tuwing ako'y nagkakamali, nagagawa ko bang magbalik loob kaagad sa Diyos, humingi ng kapatawaran, mangumpisal, at magsumikap na magbago? O baka lagi lang nating tinatapalan ng maling solusyon ang mga sugat na hindi naman natin hinaharap. Kaya ang hamon sa atin ngayong araw, magpakatotoo. Huwag nang magpaka-plastic. Huwag nang magbalat kayo. Huwag nang maging mapagkunwari. Huwag nang tapalan ng maling solusyon ang mga maling gawain. Huwag nang ipagpilitang gawing mabuti ang masasama. Dahil tandaan natin, kung ngayon, awa, pagmamahal at habag ang nananaig sa Panginoon, dadating ang pagkakataon na baka magsisi tayo dahil hindi tayo naging maagap sa mga desisyon at hakbang natin sa buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para kaliwanagan ng ating isip at diwa habang ating inilalahad sa Kanya ang mga pangangailangan ng hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig. Sa bawat panalangin ang ating itugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayanan ng Diyos, naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao, naway patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga ari-arian, naway wag nating hayaang umakay sa atin sa kawalan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Patuloy nating ipanalangin ang kagalingan
at kalusugan ng ating mahal na Santo Papa Francisco, iluminawa siya ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sa iyong anak na inilalahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak na sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, inihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, umayo kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan
ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.